Right mga kamagil, magandang hapon no. Alas 3. Dumating na yung roofing mga kamagil na in-order natin. Galing sa para to sa bagong project natin mga kamagil no. So yun yung inuna ko sa pagtapos mga kamagil dito sa side na roof framing. Kasi doon ko to ilalagay mamaya na sa pinakataas iakyat namin. Andun na yung tropa. Nakaabang na. Iaakyat namin siya kaagad para plastado na. So yun yung plinano ko pa dati. Kailangan magawa ko tong isang part ng roofing-an para pagdating sa roofing iaakyat namin siya kaagad. So pagtatrabuhin ko na yung kabilang side, yung pinakamahaba talaga, nandun na lahat sa taas yung roofing natin, ready na. Pagkatapos mag-roof framing, automatic magro-roofing tayo no? Kasi nandun na siya, naka-plaster na. So ngayon pinababa ko muna, dyan muna nilagay nila. So ngayon bubuhatin naman ulit namin, iakyat doon. Yung habol ko kasi mga kamukil, nauna sa pagkarga yung 12 meters na haba ng roofing. So kailangan mailalim siya para pag akyat namin doon, itong pinakamahaba, yung pinaka nasa ilalim, pagpatong namin doon, ang 12 meters na sa ibabaw. Kasi 12 meters lang itong dito na side mga kamukil, dito sa pinakaunang ginawa ko ng roof framing. So automatic namin siyang maikakabit kasi nasa taas na siya. Kung ganito direct namin iaakyat, pag diskarga dyan iaakyat ka agad, matatabunan yung 12 meters. So doble yung trabaho namin. So dyan muna ilalagay, pagkatapos lang madiskarga ay aakyat na namin doon. O para yung 12 meters na nasa ilalim, pag akyat namin doon, nasa ibabaw na siya. 12 meters kasi yung unang magagamit namin dito na side, yung na roof framingan na natin. So abangan nyo rin to mga kamagila, renovation pa rin to. Ito madalas yung project natin na matratrabaho no? Mahirap yung ganito, napakahirap. Kailangan mo munang magsira, magtibag, tapos gagawin na naman ulit. So pagkatapos nito mga kamagila, napakaganda din itong bahay na to. Baka magtataka kayo kung bakit ko sinasabi hindi pa nagawa. Maganda na kasi mga kamukil, natapos ko na to no, sa isipan ko. Natapos ko na to sa isipan ko. Bago kasi natin mailista yung mga materialis na yan o ano yung mga kailangan dito bago mag-umpisa, hindi pa natrabaho yun mga kamuli na actual. Natapos ko na yan sa paggawa sa isipan ko. Kasi hindi mo malilista lahat ng mga materialis dyan kapag ka hindi mo tinapos sa isipan mo no? So ganun po yung mindset ng isang contractor. Tinatapos muna yung bahay kahit hindi pa na-actual sa paggawa no? Pinaka mismong site. Ang habol doon para malista lahat natin ng mga kailangang materialis. Pero hindi po perfecto yan mga kamukil. May mga materialis pa rin na makaligtaan. Doon na malalaman kung umpisa na yung construction. Mga maliitan na lang na mga materialis no? Oh, ayan na, haba ng roofing natin mga kamukil. Pero may mas mahaba pa akong natira nito mga kamukil dati. Umabot siya ng 22 meters. Ito 15 meters lang ito mga kamukil, yung pinakamahaba. Pero mahaba na no? So one-sided lang yung forma ng roofing nito. So papagandahin ko rin ito mga kamukil, itong project na to. Mamaya update tayo dun sa ito-turn over na namin bukas na project. Abangan nyo mga kamukil yung kasunod na upload nito pag to-turn over ko na dun sa existing namin na project dito sa Iligan City. Ito bagong project ko kasi to. Yang apat na araw kami pang nagtatrabaho dito mga kamukil sa project na to, at nakapag-group framing na kami kaagad. So papabot ko rin sa inyo mga kamukil yung mga diskarte, kung ano yung mga dapat gawin, saan mag-uumpisa kapag ganito renovation yung trabaho. Okay, tapos na sa pagdiskarga itong mga cladding natin. Yung kasunod din ang i-diskarga na lang pa-straight lang na dili ana lang part na ito na namang ikuha ni diri boy hangir gamay. Way
po ano, bangil. Hangir na. Ito na namang moldings niya mga kamukil. Oh. So, G-molding at wall angle, no? Kung ating inyong order. Special molding, kani G-molding. Yan. Kung ano yung color ng cladding natin, ganun din yung mga molding. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kamukilo. Hindi na po ako gumagamit ng pasya cover, no? Doon sa kabila hindi po pasya cover yung nakikita nyo doon na white. Ito yung gagamitin kong pan-design sa gutter natin. Mas mahal kasi kapag pasya cover. So ito, kakatibid tayo ng konti dito. Ito yung gutter nya. Box type lang tayo. Mas maganda kasi yung box type, no? Spanish type kasi, Spanish gutter. Kumo na, no? Tapos medyo marumi kapag maraming groove. Higit sa lahat, mahirap din ikanto mga kamukila. Star boy, hangir na de boy. Gray, no? So lahat ng color na to mga kamukil. Ako din kasi yung pinapili ng may-ari. So ako yung pumili nito. Itong mga kulay na to. Gray yung roofing natin, pati gray. Pati gutter, flashing, pati mga wall flashing. Tapos yung accent natin ito, wood design. Oak wood. Kaso lang medyo dark yung ano ni ma'am eh. Na pili niya si ma'am na kasi yung pumunta dun sa mismong paggawaan talaga. Siya na yung pinapili ko. Basta sabi ko sa kanya, wooden yung piliin niya. Maliit lang yung gutter nito mga kamukil kasi yung gagatiran natin sa pinakaharap lang. Or on in flashing. Yung marami dito. More on in flashing. Ito in flashing na to. Okay, isa na naman bahay. Yung ating bibigyan ng buhay. Kung napapansin nyo, bulok na siya. So 1970s pa din to ng mga bahay. Ito yung mga palatandaan kasi mga kamukil nung una pang mga gawa. Unang mga panahon nito. Anay finish, no? So maraming natututo dito na mga mason kahit hindi pa mason. Marunong na magpalitada kasi ito mga kamukil. Pwedeng hindi mo na kukunin yung tuwid nito o pwedeng hindi ka na magli-layout nito. Lalo na pagka ginagamitan ng air compressor yung pagbuga nito sa anay finish. Kaya maraming natututo dito ng mga mason dati. No? Pero ngayon hindi na pwede. Hindi na sumikat yung mga ganito. Okay. Tapos ito, panghuli, wall flashing. Importante ito. Pagka mga firewall. No? Wall flashing mga kamul, meron dalawang klase yan ah. Merong pako, meron ding grind, no? Kailangan i-grinder doon sa konkrito. Meron lang ding ipapako. So ito mga kamukil, naka-grind to. Ayan oh. Design ito. So kapag mag-o-order kayo, hindi lang basta wall flashing yung order nyo. Dalawang klase yan. Merong nail design, meron ding grind design. So pala tandaan kapag nail design mga kamukil, wala na tong pinaka flashing niya ito. Wala na to, straight lang to. Pero pwede naman kahit anong orderin nyo. Ang mangyayari lang kapag ipapako nyo, UPN niya na lang to. Okay, nakakit na namin mga kamukil. Grabe yung haba, no? So tamang-tama lang yung roof framing na ginawa ko dito. Inuna ko siya. Ito talaga yung nakaplano, no? Sa akin. Hindi pa na-order tong bubong. Plinano ko na to. O hindi pa nagawa tong mga kamukil. Ito hindi pa namin to na trabaho. Plinano ko na to kung paano ipaplastada yung bubong. No? So, sa sobrang taas niya, gumawa pa kami ng ano dito. Kasi mababali siya mga kamukil pag wala yan. Gumawa ko ng extension para naka-curve siya ng kunti. No? Doon kasi namin mula hinihilaw. Pagdating dito, doon yung roofing sa may gate na yun, mababali siya pagdating dito. O nag-extension kami dito. Pang tukod, pang harang niya. So, yun lang yung nakakatulong sa amin. Ginawa namin kaagad. Ito na, nakyat na natin. Haba, mga kamukil. Itong pinakamahaba, itong 12 meters dito to. So, tamang-tama kanina,
diskarga ko muna sa kanila, pinalagay doon. Napailalim tong 12 meters. So ngayon nasa ibabaw na siya. Inakyat namin. So dito to siya malalagay. Automatic natin na ilalapat to dito. Bukas, umpisa na yung pagbububong nito. Pati pagka-cladding mga kamukil, umpisa na. Yan yung ating ika-cladding sa side na yan. Yan. Target ko dito, 1 linggo to. Matatapos to lahat. Itong trabahuin sa taas. No? So, ako mismo magmamaniubra dito sa taas mga kamukil. Maplastar tong kuan. Roofing na to. Oh, cutting this. Ako. Eskwala lapis. Pusa mo pasita. Yan. Okay, yan lang mga kamagil. Maraming salamat.